kung dumatingan niya sa aming bahay yung mga forms para dito sa People's Initiative, pipirma kami. Hindi niya kami kailangang bayaran. Ganon mga kababayan. Sabi ni Congressman Edsel Lagman, yung presidente ng Partido Liberal, nagsisimula na niya yung gira sa charter change. Matagal na po yung gira sa charter change. Itong nangyayari ang tunggalian po, panibago lang ito mga kababayan, kasi decisive yung mga nagpo-push ng charter change na talagang isulong po ito, kasi kailangan po yung pagbabago sa ating konstitusyon para umakma sa pangangailangan ng ating bansa. Hindi yung nagsisilbi lang sa pangangailangan ng mga dilawan. Diba? Ito yung sabi ni Congressman Edsel Lagman, war on charter change has begun. Sabi naman ni Senator Amy Marcos, wala nang bastosang PI. No need for signature drive with Senate nod to charter change. Anong wala nang PI? Tuloy ang PI. Ito po yung sabi ng mga nagsusulong ng People's Initiative. People's Initiative must continue, but group welcome Senate move. Sabi naman ni Erwin Tulfo, wala man anyang kinalaman sa People's Initiative si Martin Romualdez. You see mga kababayan, di niya Mr. Maravillas ang tingin mo, wala talagang kinalaman si Martin Romualdez. Baka yung minimin po ni minimin ni Congressman Erwin Tulfo, yung mismong pagpapapirma. Hindi mismo si Martin Romualdez yung nag-initiate po ng pagpapapirma. Kasi matagal na po na may grupong pirma. Natuwa lang yung mga grupo, mga kababayan na gusto sa charter change. Kaya nang magsabi si Speaker Martin Romualdez na isusulong ng Congress yung People's Initiative para po amindahan yung ating konstitusyon, lalo na po yung restrictive economic provisions. Yun ang naging go signal dito po sa mga grupong ito na mag-initiate on their own. Kasi may kakampi na tayo sa Kongreso, mismong Speaker of the House. Yun siguro ang ibig sabihin mga kababayan itong sinasabi ni Congressman Erwin Tulfo. Tama pa? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap mo ng malinis at spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer a Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. So, nandito po ako mga kababayan, nagbabloging na naman sa busy kasi kami ni Kuya. Sinervis ako ni Kuya. Nandito ako sa kanyang Innova. Kasi pahinga ngayon, mga kababayan, yung aming Innova. Bukas balik siya sa serbisyo kasi 5 days siya na narintahan mga kababayan ng isang NGO sa Manila. May activity sila rito sa Albay. Narintahan po ito. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao dito sa aming gym. Yan pa. Ayos pa mga kababayan. Ayos na Mr. Maravillas. Ito yung sabi ni Congressman Lagman, war on charter has begun. War against the 1987 Constitution. It has been launched on two fronts with the aim of opening up the economy to foreign investments. Yan naman po ang problema. Hindi man tinatago sa publiko.
Di ba? Kasi mismo na yung mga mamamayang Filipino, yung gumagalaw sa ngayon, ang daming nagre-react po mga kababayan dito sa ating YouTube videos. Yung mga previous discussions natin. Kung dumatingan niya sa aming bahay yung mga forms para dito sa People's Initiative, pipirma kami, hindi niya kami kailangang bayaran. Ganon mga kababayan. Di ba niya Mr. Maravillas? Yung People's Initiative, hindi na kailangan kasi yung Senado, gumalaw na yung Senado, willing na nilang amindahan yung ating konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Opo, kaya lang pasiguro pa rin po yung ating mga mamamayang Filipino. Kaya yung mga grupo na nagsimula ng magpapirma for the People's Initiative, sabi dito sa latest na balita, galing sa amin, tuloy lang ang People's Initiative. Baka kasi pag dating ng oras po, tama yung desisyon nitong mga grupong ito. Ituloy lang yung People's Initiative po, yung pagpapapirma. Baka patulogin na naman po ng mga senador. Di ba? Ginawa na nila yan noon. Baka ulitin ulit, patulogin muli. Baka strategy lang nila na sige, pag-usapan natin. May resolution. Pagkatapos, di man nila po tatapusin. Isi-shield din mga kababayan pagdating ng oras. Hindi ninyo maisahan yung mga mamamayang Pilipino. Nadala na po. Pero balikan muna natin yung kwento rito kay Edsel Lagman. So sabi ni Edsel, the war niya was launched from the House of Representatives through a People's Initiative at saka sa Senado through a Constituent Assembly with both houses voting separately. Itong efforts niya, sabi ni Edsel, may end up in compromise by opening wide the economy to alien investments. Yung biktima niya will be the nation's patrimony when sensitive enterprises like public service, education, media, and advertisement will be open to alien control and domination. Tinatakot mo naman yung mga mamamayang Pilipino. Ginagatungan mo naman. Ini-spin mo kami. Hindi man siguro mga irresponsable yung ating mga senador tapos mga congressmen na hindi nila pag-aralan ng mabuti yung mga amendments na kanilang i-introduce at hayaan na lang na madihado ang ating bansa, yung mga mamamayang Filipino. Narinig ko nga, maganda yung proposal niya, narinig ko sa interview kay yung dating Senior Associate Justice, si Carpio, Antonio Carpio. Payag siya po dito sa economic provisions na amyendahan po yung ating konstitusyon. Pero dapat may reciprocity. Ibig sabihin, kung mag-open up tayo sa ganitong mga industries, yung mga bansa, mga kababayan, mga foreign investors, galing sa kung anong bansa, limbawa Amerika, European countries, Japan, etc., kung anong mga bansa, ganun din dapat. Allow din tayo yung mga Filipino companies of the same privileges. Kung yung mga Filipino companies will also invest sa kanilang mga bansa, may tinatawag na reciprocity. I think kailangan nitong si Antonio Carpio na ma-invite dito po sa mga deliberations ninyo. Di ba may mga committee hearings. Bilang resource speaker, yung mga pinakang Batikano sa batas, sa ekonomiya, i-invite po ninyo sa mga committee, committee hearings. More heads, di ba? More ideas galing sa mga brilliant minds natin para mapaganda po yung mga amendments na inyong i-introduce po. Pag-usapang mabuti. Yun po. Itong ginagawa ni Lagman, pananakot. Para kontrahin ng mga mamamayang Filipino itong amendment. Para niya Mr. Maravillas, tama yung mga analysis mo. Yun ang mga gawain nila. Kaya hindi umusad yung ating economy. Sabi ni Lagman, ito anyang moves to change the constitution are out of step
because President Marcos Jr. in Congress must first address the crisis in the economy, agriculture, food security, education, fiscal deficit, debt burden, and China's continuing aggression in the West Philippine Sea. Ito naman si Edsel. Pwede naman itong gawing sabay-sabay. Yun na nga po yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ito naman po na amendment sa Constitution, trabaho ng mga lawmakers. Di ba yung ating Pangulong Bongbong Marcos kahapon, ka-meeting pa lang yung Department of Agriculture para ayusin yung mga programa para sa food security. Di ba? Yung sinasabi ninyong fiscal deficit, kaya nga inasay na yung dati ninyong kasama na Dilawan, si bagong finance secretary. O di ba kayo natuwa? Si Ralph Recto, kaya nga tuwang-tuwa yung mga kasama ninyo sa Congress. Boss Dilawan at hindi Dilawan. Yung sa education naman po, mismo nang yung ating Pangulo yung nag-preside sa meeting ng Department of Education. Nauna na yun. Ayusin na niya ninyo kasi kulela tayo sa PISA. Dito naman sa utang natin, 90% na po yung hindi ba yung ang balita 2 weeks ago? Nabayaran mga pagkakautang ng Pilipinas po. At itong aggression ng China, hintay-hintay lang po kasi may panahon sa bawat isa at may mga ginagawang actions yung ating administrasyon. Kaya lang yung ibang mga moves, hindi man dapat pinag-usapan dito. Hindi man dapat dinidiscuss sa publiko. Tama po? Pero may mga ginagawang actions para hindi mamihasa yung China sa atin. Ito anyang charter change initiative will divide and obfuscate the people and divert the efforts of the political departments from the real problems not attributable to the Constitution. Sabi po ni Lagman. Kaya nga po, yung ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kasi yung People's Initiative is divisive. Nag-aaway-away na yung mga congressmen at mga senador. Sinabihan si Zubiri, kayo na niya yung manguna. And kinausap din si Martin Romualdez. Para niya yung mga ginawa ninyo, di-adapt na lang ng Kongreso. O di ba ayos na? Kaya nga si Super Ate, natuwa na rin. Ito na yung sabi ni Super Ate. Wala nang bastosang PI. IME, no need for signature drive with Senate nod to charter change. Pabor siya po sa charter change. Explore Senator Amy Marcos' support for Senate's charter change resolution praising the focus on economic provisions in advocating the use of legislation rather than a people's initiative to ease restrictions on foreign ownership. Senator Amy Marcos commends the Senate's resolution for charter change is specifically targeting the economic provisions. Lalo na niya itong restrictive economic provisions tulad nung Retail Trade Liberalization Act, Public Service Act, and Foreign Investment Act. Suportado niya po yung proposed insertion of unless otherwise provided by law to liberalize industries, emphasizing the need for legislative action over a contentious people's initiative. Pero Mr. Maravillas, di ba sabi mo kanina, tuloy pa rin yung People's Initiative? Sabi ng mga movers po, nagpapasiguro lang siguro. Sabi dyan, People's Initiative must continue, but group welcome Senate move. Yan po sabi ni former legislator Pido Garbin ng Ako Bicol Party List. Yung sabi niya, we consider the Senate's move a victory. It took the Senate to wait for the Filipino people exercising their sovereign power of People's Initiative before they realize that they have to move in act in line with the established consensus of the House of Representatives to effect the needed economic amendments. Nagpapasiguro lang po yung mga grupo na tatapusin nila yung trabaho sa Senado. Baka patulugin na naman po. Kaya tuloy ang People's Initiative.
pag pinatulog nila yung amendment po sa Senado through Constituent Assembly, di People's Initiative po. Kaya yung pag-gather po ng mga pirma, tuloy-tuloy dito. Pero yung Mr. Maravillas sabi ni Erwin Tulfo na walang kinalaman si Martin Romualdez, naniwala ka doon? Sabi ni Erwin Tulfo, wala man siyang narinig na instruction galing mismo kay Speaker. Yan po. Sabi dito, House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo refutes claims of Speaker Martin Romualdez instructing congressmen to pose for People's Initiative, emphasizing the absence of such instruction and debunking rumors of a SONA gift. Tulfo reveals that the issue of a People's Initiative was not discussed in House leadership or political party leaders meeting, addressing accusations and clarifying the lack of a signature campaign mandate. Alaman pong instruction, siguro po yung mga grupo na talagang matagal ng pabor sa People's Initiative, sila na yung gumalaw nang mabasa nila na pabor si House Speaker Martin Romualdez na i-post ang People's Initiative. Kasi nga, hindi gumagalaw yung Senado. Magalingan niya yung strategy, Mr. Maravillas, ni Martin. Marait po si Martin. Press release siya. Ipopost ko niya yung People's Initiative. Tapos, biglang action naman yung mga tao sa baba. Taranta ngayon yung Senado. Napilitan mga kababayan yung Senado na gumalaw. Pag hindi sila gumalaw, tuloy-tuloy ang People's Initiative. Baka ma-abolish yung Senado. O diba? Ganun lang. Kaya kahit na sila, mga kababayan, ay gusto nang tsumatsa through Constituent Assembly, hindi pa rin sigurado kung ididiretso nila. Kaya tuloy ang People's Initiative. Ganun lang po ang style para masiguro po na ipopost nila yung charter change na kailangan natin para umunlad po yung ating bayan. Maging mabilis po yung pag-unlad ng ating bayan. Obsolete na po yung ating konstitusyon. Outdated. Kasing outdated ng mga mindset ng mga kumukontrang mga leaders dito sa charter change. Ayan man lang po mga kababayan yung mga balita natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.